May mga gabing hindi nilikha para lang tawirin. May mga gabing ginawa para guluhin ka, para iligaw ka, para ipakilala sa'yo ang hindi mo hinahanap. At ng gabing yun, hindi alak ang unang tumama sa akin. Boys night only. Yun talaga yung plano. Walang drama, walang feelings, walang kahit anong pagkakamaling pwedeng ikabago ng buhay ko. Pero sino ba nagsabi na sumusunod ang love life sa plano? Ang bar ay siksikan, maingay, umaalingaw-ngaw sa tunog ng basag na tawa, sabog na bus, at chismis ng mga pusong pagod. Hawak ko na ang pang-apat na cocktail ko o pang-anim. Hindi ko natanda. Ang tanging malinaw lang sa akin, masakit ang puso ko at mas masarap uminom kaysa umamin. Sir, tubig po muna, sabi ng isang bar waiter. At doon napatigil ang mundo ko. Hindi dramatic. Literal na parang biglang bumagal ang paligid. Moreno, matangkad, may biloy sa kaliwang pisngi na parang hint ng kalamansi na kasing tamis ng ngiti. Nakalugay ang long sleeve niya pero nakarold hanggang siko. Parang handang sumalo ng kalasingan o ng puso ko. Tubig na lang sir. Ulit niya na bahagyang may tawa. Ako, pipi, tulala. Parang nalunok ko bigla yung dila ko kasama ng yelo. Dagdagan mo pa yung alak. Wika ako sabay turo sa baso. Umiling siya sabay ngiti. Ayokong may sumusuka sa last shift ko, sir. Wika niya. Last shift? Tanong ko naman. Bago pa ako makatanong, naramdaman ko nang umiikot yung mundo. Umiikot ang bar, umiikot pati desisyon ko sa buhay. Ang huling memory ko, hawak ko yung braso niya. At ang sabi ko, samahan mo ko. Saan sir? Ewan. At bago pa ako lamunin ng blackout, may naramdaman akong kamay sa likod ko. Hindi mapilit, hindi mapang-abuso, kundi maalalay, maingat, at kakaiba sa lahat ng alak sa bar. Kinabukasan, pagdilat ko, hindi ako nasa kwarto ko. Hindi rin ako nasa sofa namin. Hindi ako nasa opisina. Hindi ako nasa kahit saang pamilyar na lugar. Nasa isang kahoy na bahay ako, may amoy ng kape, ng lupa, ng probinsya, at ng katotohanang hindi ako uminom kagabi para makauwi rito. Gising ka na pala. Napatingin ako sa gilid. Siya yung guy sa bar, yung waiter, yung may biloy, yung dahilan kung bakit hindi ako makaporma kagabi. Naka-simple white t-shirt siya ngayon, may hawak na tuwalya sa balikat at parang kakagaling lang sa pagkuha ng tubig sa poso. Nasaan ako? Tanong ko sa kanya. Sa bahay namin. Maiksi niyang sagot pero may ngiting nagtatago sa dulo. Bahay niyo? Paano ako napunta dito? Halos mapatalon ako sa papag. At ang sabi niya, kasi sumama ka. Ha? Sumama ako? Tumango siya, parang normal.
Sabi pa niya, "Oo, sabi mo, ayaw mo munang umuwing mag-isa. Pauwi na ako ng probinsya. Ayun, sumama ka. Sa bus, sa tricycle hanggang dito." Wika niya. At doon ko naramdaman, hindi lang pala alak ang nahalo sa dugo ko kagabi. Pati desisyon ko nawawala pag tama siya ng ngiti. Anong pangalan mo?" Tanong ko na parang hindi ako magmukhang tanga kagabi. "Gilbert." Sagot niya na parang isang simple lang yun pero sa loob ko parang may kakaiba. Ako naman, Dominic. Pero malamang naalala mo yung pangalan ko kasi nagkalat ako kagabi. Tumawa siya, hindi malakas, yung tawang sakto lang para maramdaman kong hindi niya ako ginajudge. "Konti lang. Sabi mo lang kung hindi mo ako yahatid, mamahalin kita." Sabi niya sabay abot ng kape. Nabulunan ako. Tapos sabi ko, "Ha?" Tapos sabi mo pa, "Pero wag kang papayag kasi takot ako." Gusto ko nang mag-teleport. Gusto ko nang magpalamon sa lupa. Gusto ko nang maging kape na lang para mainom niya at matapos na ang kahihiyan ko. Pero nakangiti siya. Hindi yung mock, hindi yung nakakaawa, hindi yung nangaasar. Yung ngiti na parang alam niya at hindi siya natatakot. At doon ko naisip, siguro may dahilan kung bakit sa libo-libong bar sa syudad, sa libo-libong lasing na gabi at sa libo-libong taong pwede kong hawakan ng braso, siya pa. Siguro hindi ako napadpad sa probinsya niya. Siguro inihatid niya ako rito. Pagkatapos kong halos isubsob ang mukha ko sa kumot dahil sa kahihiyan, sinubukan kong bawiin ang dignidad ko. Gilbert, pwede bang paki-explain ulit? Bakit ako andito? Like yung detalyado." Nakalin siya sa pinto habang pinapahid ang kamay niya sa tuwalya. Mukhang sanay siya sa ganitong eksena na parang hindi ako ang unang lasing na pinulot niya sa bar. Sige." At eto huminga siya. "Nag-close na yung bar, nalasing ka. Umuna na yung mga tropa mo. Tinulungan kita lumabas, sabi mo ayaw mo na umuwi. Tapos nakita mo yung dala kong bag. Sabi mo, saan ka pupunta? Anong sagot mo?" "Uuwi ng probinsya." Nag-react ako, sure. At ito tumango siya. At ang sabi pa niya, sabi mo, ayoko na Maynila. Isama mo ako." At ayun, napahilamos ako ng mukha ko. Oo nga pala. Drama king ako paglasing. Tapos ito pa yung sinabi niya. "Siyempre sabi ko hindi pwede." Okay. Bakit ako andito?" At ito, doon siya natawa. Kasi umiyak ka. Gagi. Sabi ko naman, hindi ako umiiyak kapag lasing. At ang sagot niya, talaga? Kasi nung umayaw ako, sabi mo, wala namang makakami sa akin. Tapos, ayun, nagsimula ka ng umiyak na parang teleserye. At ayun, naging tahimik. Hindi yung awkward, yung silence na parang sinasaksak ako ng katotohanan. At sabi pa niya, hindi ako marunong mang-iwan ng taong parang guguho pag binitiwan mo yung braso.
So, isinama na kita. Sabi niya sabay kamot sa batok. Kaya ito, tahimik kaming kumain ng almusal. Kape, tinapay, saging, at may taho pa nga. Probinsya vibes 101. Tapos naisip ko bigla, wala akong ekstrang damit. Pinahiram na kita kagabi yung white na suot mo. Napatingin ako sa sarili ko. So ibig sabihin, siya yung nagpalit ng damit ko kagabi. Kinabahan ako na parang nasa confession booth. At ang sabi ko, Gilbert, ikaw ba yung nagpalit ng damit ko? At ito, tumango siya, casual. Napasuntok ako sa hangin. Internal screaming. At ang sabi niya, huwag ka mag-overthink. Naka-short ka pa naman nun. Inalis ko lang yung polo mo. Pinalitan ko ng t-shirt. Yun lang. Buhay pa yung dangal mo, sir. Natatawa niyang sabi. Huminga ako ng malalim, isang relief, isang slight disappointment. Ewan ko ba? At eto, habang tumutulong akong magligpit, kunwari, helpful ako pero kinakabahan lang ako. Natumingin sa kanya ng matagal at napansin ko, tahimik dito. Walang busina, walang sigaw, walang notifications, walang pressure. Tapos siya, hindi maingay, hindi rin tahimik. Yung presence niya sapat na. Gilbert, bakit waiter ka sa bar? Kung dito ka pala uuwi. Bigla siyang tumigil sa paghuhugas. At ang sagot niya, para sa pamilya. May kapatid akong pinapaaral. Mas malaki yung kita sa Maynila pero hindi ko kaya doon na magtagal eh. Kaya basta makaipon, uuwi agad ako. Simple, diretso, walang arte. Hindi kagaya ko na nalalasing para tumakas sa sarili kong isip. At sabi niya, ikaw, bakit ka nalasing kagabi? Sagot ko, boys night out dapat eh. Walang seryosohan, walang bibigat, walang magpipil. Oh, tapos, ano nangyari? Tanong niya sa akin. Napabuntong hininga ako. At ang sagot ko, tapos may mga taong hindi sumunod sa rules ng gabing ginawa namin. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko na gets niya. At sa sobrang lakas ng titig ko sa sahig, hindi ko napansin na titig na pala niya ang kapalit ng titig ko sa lupa. Dominic, alam mo bang hindi ka pwedeng sumama sa bus ng walang ticket? Wika niya. Oo. At ito napakunot na ako. Tapos sabi pa niya, bakit ka sumama sa buhay ko kagabi nang walang paalam? Sa sandaling yun, hindi ako nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil tangina, gusto ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi dahil sa lalim ng sinabi niya. Pero dahil parang wala siyang ideyang sumisirit na pala ang puso ko. Gilbert, napalunok ako, kunwaring chill. Hindi yun hugot, no? Wika ko.
Bakit magiging hugot? Sinasabi ko lang na bawal sumakay ng bus nang walang tiket. Yung pala yun. Gagi, naisip ko tuloy ang tanga-tanga ko. Kaya sabi ko, oo, gets. Sabay tango na parang hindi ako nag-meltdown sa isip ko. Nag-offer akong tumulong sa kanya sa bahay nila dahil nakakahiya naman tumambay lang ako. Gusto ko na makita kung matibay ba talaga yung loob ko sa kanya. Ito yung task na ginawa namin. Mag-igib sa poso. Siya nagbubuhat, ako nagbibilang lang ng muscles niya. Magpakain ng manok. Ang aggressive ng manok. Same sa tibok ng puso ko pag lumalapit siya. Magwalis ng bakuran. Ako nagwalis. Siya nanonood. Equal pair job distribution. Habang walis ako ng walis, wala na pala akong nililinis. Naghahanda lang para mahulog. At eto, inaya niya akong mamitas ng kamote sa bakod nila. Ako nasanay sa city life. Tapos, sabi ko, kamote grows on trees, right? Tumingin siya sa akin na parang tinatanong ko kung square ba ang bilog. Tapos sabi niya, Dominic, nasa lupa ang kamote. Ha? Kaya pala root crops? Wika ako. Root crop? Crop ng mga root. Tumawa siya. Yung tawa niya may sound, may ilaw, may sparkle, may epekto sa buhay ko. At sabi pa niya, tara na nga. Natatawa ako sa iyo eh. Habang naglalakad kami papunta sa likod ng bahay nila, biglang nadulas ako dahil maputik. Pero bago pa ako sumahid sa lupa, nakatch niya ako sa braso. Mabilis, sigurado, walang hesitation. Yung tipo ng alalay na hindi lang reflex, parang practice. At ang sabi niya, malapit sa mukha niya sa akin. Malapit yung boses niya, malapit yung mundo ko na gumibap. Dahan-dahan. Napatingin ako sa kanya. Gilbert, bawal bang mahulog dito? Wika ko. Saan? Sa putik? Wika naman niya. At ang sagot ko, hindi. Sa'yo. Biglang tumigil ang hangin pati yung manok na tahimik. Hindi siya umiwas ng tingin. Hindi kita sinabihan ng bawal. Pero di ko rin sasabihing sasaluhin kita palagi. Sagot niya sa akin. Napangiti ako. Tapos sabi ko, kasi kaya ko naman bumangon. At ang sagot niya, tama. Pero masarap bang bumangon kung may kamay na nakaabang? Dagdag ko. Umangat ang sulok ng labi niya. Sabi niya, depende kung kaninong kamay. Kaya ito, pagdating ng lunch, nagluto kami ng pansit canton sa kusina nila. At yun, siya yung nagluto, ako taga-abala. Masarap ba? Tanong niya habang pinapanood akong kumain. Mas masarap, ikaw yung nagluto eh. Wika ako. Napakagat siya ng labi at napangiti. Sabi niya, sira ka. At ang sagot ko, oo, pero okay naman ang pagkakasira.
Tumawa siya ulit at doon ko na-realize. Hindi pala mahirap mahulog. Hindi pala delikado. Nakakatakot lang pag wala kang kasamang tatawa sa baba. At parang siya, game tumawa. Pero syempre, di pwedeng walang twist. Habang kumakain kami, tumunog yung phone niya. Message preview sa lock screen. At ang nabasa ko, Besh, sure ka na ba na babalik ka sa Maynila next week? May nag-aabang oh. Napatingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa akin. Biglang uminit yung pansit, pati hangin, pati utak ko. Babalik ka pala ng Maynila. Tanong ko, casual kunwari. Pero may slight kilabot sa dulo. Tapos tumango siya. Sabi niya, kailangan eh. Okay. Yun lang ang nasabi ko. Pero sa loob ko, boss, bakit parang gustong gusto ko nang bumili ng ticket? Hindi sa inaarte ko pero parang may pumutok bigla sa loob ko nung sinabi niyang babalik siya ng Maynila. Tapos ginawa ko yung pinakamagaling ko. Tinago ko, nag-smile ako, nag-act, nag-cool ako. Oo nga pala, yung work mo. Sabi ko sabay subo ng pansit na parang hindi biglang nag-iba yung timpla ng buhay ko. Tumango siya, sabi niya, kailangan kong mag-ipon ulit. Buong hapon tumulong ako sa kung anong pwedeng tulungan sa bahay nila. Para kunwari busy, para kunwari wala akong nararamdaman, para kunwari hindi sira yung heart trader ko. Pero ang hirap pala magtago ng something na ayaw mo ring mawala. Habang nag-aayos kami ng upuan sa bakuran, bigla siyang nagsalita. Dominic, bakit ang tahimik mo? Wika niya. Alam mo, gusto ko talagang sabihin. Pero sa isip ko lang. Kasi may nararamdaman ako na hindi ko dapat maramdaman sa taong kakakilala ko lang na nakilala ko dahil lasing ako na dapat one night comedy lang pero naging personalized series pala. Ikaw yung bida at ako yung tanga. Pero syempre, ang sinabi ko lang, gutom ako. At ang sabi niya, sinungaling. Umupo kami sa kahoy na bench sa ilalim ng puno ng mangga. Yung hangin presko, yung vibes, soft boy, yung tahimik borderline na romantic, yung puso ko, ayaw ko malma. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Dominic, may ganito pala akong epekto sa'yo. Ha? Anong ganito? Wika ko. Yung biglang nagpapadormat ka. Wika niya sabay ngiti. Napasimangot ako, sabi ko, excuse me, hindi ako doormat. Wika ako. Ano ka ba? Wika naman niya. Welcome mat. Wika ako. Tumawa siya. Karak, punit, basag. Namiss ko tuloy yung tawa niya kahit naririnig ko pa. That, tawag niya sa akin. First time niyang ginamit yun. Nickname agad. Grabe. Bakit? Wika ko. Alam kong naliligaw ka kasi lasing ka. Wika niya. Lasing ako nung nakilala kita. Hindi na ngayon, sabi ko. Hindi siya sumagot agad. Kung infatuation lang to, tanong niya sa akin. Okay. At least, iba yung tinamaan. Sabi ko naman. Napangiti siya, totoong ngiti. Hindi mapang-asar, hindi pa cute.
Yung ngiti na parang may lugar ako, kahit maliit, kahit hindi pa sigurado. Tumayo siya bigla, sabi niya, "Tara." At ang sagot ko, "Saan?" "Maghahanap tayo ng signal," wika niya. "Ha? Para saan?" Tanong ko ulit. Kumindat siya, sabay sabi, "Magbubook ako ng ticket pa uwi, syempre." Natigilan ako. "Ha? Bakit?" At ang sagot niya, "Baka hanap ka ng hanap sa lugar dito eh. Baka maligaw ka lalo." Yung pala yun. "Oo nga naman." Tipid kong sabi, sabay tayo. Pero habang naglalakad kami paakyat sa maliit na burol, bigla akong nagsalita ng hindi ko pinag-iisipan. Sabi ko, paano kung naliligaw ako sa tamang lugar? Huminto siya, huminto rin ako. Huminto ata pati universe. "Delikado ka, Dat." Sabi niya, mahinang tawa pero seryoso ang mata. "Ha? Delikado dahil?" Wika ko. At ang sagot niya, "Dahil nagagawa mong gawing malalim ang simple." At ito, napangiti ako. Sabi ko, "Simple ka ba, Gilbert?" Hindi siya sumagot. Ang sabi niya, "Tara na." Sabay lakad ulit. Pero nakita ko, namumula yung tenga niya. Slight pero enough. Naka-wifi kami sa tindahan ni Aling Nena. Habang naglo-load yung booking page sa phone ko, sumilip ako sa kanya. "At kung di ako umuwi?" Wika ko. Hindi siya tumingin pero sumagot. Sabi ko nga, "Hindi kita pipigilang mahulog. Pero hindi kita sasaluhin palagi." At itong ngumiti ako, sabi ko naman, "Okay lang. Marunong naman ako bumagsak ng may style." At doon, napatawa siya ulit. At ako, napasandal sa kahoy na poste sabay bulong sa sarili ko. Lord, ganito ba yung biyaya? Kasi bakit parang aksidente? Kung may CCTV ng feelings, siguro sobrang pixelated na nung akin. Malabo, nanginginig pero klaro kung sino yung subject. At ayun na nga, nakabook na yung ticket ko pabalik ng Maynila. Hindi ko alam kung saan ako mas kinakabahan, sa biyahe o sa ideyang iiwan ko siya dito. Nagkape kami ulit sa labas ng bahay nila. Early morning, gising na yung mga manok. Gising na yung isip ko. Gising na rin yung puso ko, unfortunately. "Anong oras ang alis mo bukas?" Tanong niya. 7 p.m. Wika ko. Mahabang biyahe." Wika naman niya. Parang move on." Wika ko naman. Napating siya sa akin, biglang sabay tawa. Tapos sabi niya, "Ganun ba yun?" At ang sabi ko, "Ewan ko. Hindi pa ako umuusad eh." Eto, nag-smirk siya. Smirk na may laman. Hindi yung parang wala lang. Habang naguhugas siya ng baso, bigla akong inatake ng memory fragment. "Uy, teka." Sabi ko bigla. "Ha? Bakit?" Wika niya. "Naalala ko na, yung sa bar." Wika ko. Tinaas niya yung kilay niya tapos sabi niya, "Aling part?" "Yung bago tayo umalis." Wika ko tapos umupo siya, curious. Tapos sabi ko,
Sinabi ko pala. Bigla akong natawa sa sarili ko. Gilbert, ikaw, ikaw yung dahilan kung bakit may spiral stairs ang puso ko. Kasi paikot-ikot papunta sa'yo. Tawa siya ng tawa. Pati kaluluwa ko nahihiya. Ganun talaga sinabi mo? Tanong niya habang pinupunasan yung mata. Oo. Tapos sabi mo, nag-iba yung expression niya bigla. Kaya pala sagot ko, huwag kang malunod kasi hindi ako lifeguard. Natawa ako. Tapos sabi ko, edi mas lalong nakaka-inlove, walang safety net. Sabi naman niya, loko ka pala eh. Sagot ko, oo pero ikaw yung kuryente. At ito tumikom siya. Tapos, yun na naman. Yung ngiti na hindi may paliwanag. Gilbert. Honest question. Wika ko. Sabi niya, game. May part kagabi o kahit ngayon na naisip mo na baka parang pwede. At ito, tahimik muna siya tapos sabi niya, meron. Kaya nga delikado ka. Hindi ako ready doon. Sagot ko, delikado ako? Oo. Tumango siya tapos sabi pa niya, kasi hindi ka nagpapaalam pag pumapasok ka na. Napasmile ako. Pero yung klase ng ngiti na inaamin na sumuko ako. Kaya sabi ko, sorry. At ang sagot niya, huwag kang magsasorry kung totoo. At doon, parang may invisible na resibo na nilabas ang universe. Proof of purchase, feelings are valid, status, non-refundable. Last dating. Buong araw tahimik pero maingay. Tahimik kasi walang umaamin, maingay kasi ramdam ng lahat. Sabayan ba naman ako magtupi ng damit? Sabayan kumuha ng merienda? Sabayan maglakad kahit wala namang pupuntahan? At bago kami bumalik sa bahay, bigla siyang tumigil. May boys night only pa ba pagbalik mo ng Maynila? At ito napangiti ako. Sabi ko, meron. Napatingin siya saglit sa lupa, then sa akin. Tapos sabi niya, tapos? At ang sagot ko, bawal na sa entry mo. Kasi, hindi ka na boys, character ka na. At doon siya natawa ng malakas. Loko. Wika niya. At sabi ko, oo pero yung scheduling reserve na, ikaw lang. At matapos ang araw, magkatabi kami sa bench kung saan kami unang nag-usap ng malalim. Walang nagsasalita pero pareho kaming hindi humihinga ng normal. Gilbert, paano kung after Maynila bumalik ako dito? Hindi siya agad sumagot. Pero bago siya tumingin sa akin, nakangiti na siya. Di magsisimula ka ulit sa poso. Wika niya. Kaya ito, natawa ako. Sabi ko, deal. At sa gitna ng probinsyang tahimik, ang hanging malamig, ang damdaming hindi nagtatago, na-realize ko. Hindi ako nalasing para makalimot. Nalasing ako para makarating sa kanya. Dumating ang huling araw ko sa probinsya niya na parang hindi umaga, kundi deadline. Yung tipong hindi mo alam kung gusto mong pabilisin o pahintuin ang oras. Gilbert walk,
with me papuntang terminal. Hindi kami nag-uusap, hindi kami tahimik. Yung hangin na lang yung interpreter namin. Huminto ako bago pumasok sa waiting shed. Gilbert, salamat sa pagpulot sa akin sa bar. At itong ngumiti siya. Sabi niya, next time huwag ka na magpapakalasing kung ayaw mong mapulot. Tapos sabi ko, paano kung gusto kong mapulot pero ikaw lang? Napailing siya, natawa. Sabi niya, ikaw talaga. Pero sa likod ng tawa may sobs. Yung tipo na I feel you pero takot pa ako. Umugong na yung bus. Sumikip na yung lalamunan ko. Tapos sinabi ko, Gilbert. Tumingin siya, isang tingin, isang chance, isang truth. Paano ko kapag bumalik ako dito? Hindi para uminom, kundi para manatili. Wika ako. Nag-suck in siya ng breath. Mahina lang pero narinig ko. At ito napangiti siya, sabay-sabi. E di, magdadagdag ako ng isang tasa sa kape tuwing umaga. Bumilis yung tibok ng puso ko. At sabi pa niya, at saka, huwag ka nang tumabi sa ibang waiter. Sakop ko na yung table mo. Sabay hakbang papalapit, bahagyang yumuko para pantayan yung titig ko. Napamura ako, para akong natambakan ng sement na may kilig. Tapos sabi pa niya, bumalik ka. Tingnan natin kung matapang ka talaga. Napatawa ako. Sabi ko, game. Game ako dyan. Pagsakay ko sa bus, pag-apa ko sa unang baitang, umarang ako saglit. Lumingon siya, lumingon ako. Walang nagsalita. Pero may dialogue yung mga mata namin. Ngumiti lang ako, ngumiti rin siya. At ang ngiting yun, alam kong hindi ako pauwi. Bumabalik lang ako. Fast forward after 1 month, sa bar, same place, same neon light, boys night only, sigaw ng mga tropa ko. Umupo ako sa stud. Umalakpak yung friend ko. Bro, first time mong sumama ulit. Order tayo. Ngumiti ako, sabi ko. Sige, pero hintayin niyo yung server ko. At mula sa likod ng counter, lumabas si Gilbert. Naka-bar apron, messy hair, tired eyes. Pero home ang dating. Lumapit siya sa table ko, kunwaring professional. Good evening, sir. Order po. Todo pigil ang ngiti ko. Sabi ko, isang beer. At isang ticket pa uwi sa probinsya mo. Natawa siya, yumuko kunwaring nagsusulat sa notepad. Sabi pa niya, not available sir sa menu. Sabi ko naman, paano mag-avail? Tinaas niya yung tingin niya sa akin, yung klase ng tingin na alam kong ang susunod na chapter bago pa isulat. Magstay ka matapos mag-close. Usap tayo. At yun na nga. Yun na yung new booking. Naglakad kami palabas, pareho ng out of duty. At ang tanong niya, lasing ka ba ngayon? Sabi ko, hindi. Sigurado? Oo, hindi nga. Eh bakit parang susunod ka na naman sa akin pa uwi? At ang sabi ko, simple. Kasi this time, hindi alak ang dala ko. Puso ko na. At ito, humito siya, umangat ang kilay. Sabi pa niya, delikado ah. Sabi ko naman, mas delikado ka kasi tinanggap mo. At habang tahimik yung gabi, sabay kami naglakad pa uwi. Sinabi niya na parang casual lang pero parang contract din. Next time, wag ka nang sumakay ng bus. May susundo na sa'yo. Napangiti ako.
Oh, sige. Pero ikaw ang driver. May mga gabing ginagawa para kalimutan at may mga gabing ginagawa para matagpuan. May gabing lasing ang isip pero gising ang puso. Sa bar bawal umibig. Doon nagsimula ang mag-iisa naming boys night only. Pero di namin alam na ang only pala ay hindi tungkol sa gabi, kundi sa kung sino ang gusto mong makasama pagkatapos na ang mga tugtog, sarado na ang ilaw at tapos na yung mga deny sa sarili mo. Hindi man namin pinangalanan agad, alam namin kami ang uuwing story ng isa't isa. Walang label, walang rush. Pero alam na, kami na yon. Sana'y nagustuhan yung aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.